Good day, grade 6. In this video, we're going to solve some problems involving division of fraction. So, main idea nito, to solve problems involving division of fraction, follow the steps of division. Understand, plan, solve, and check. Parang multiplication of fraction lang, halos parehas sila. So, example number 1 agad tayo. The barangay chairman wants to set up fiesta banners on a 2 and 2/3 kilometer long road. The length of the banner from one post to another is 1/9 or 1/9 kilometer. How many sets of 1/9 kilometer long banners will the barangay chairman needs? So, una, sabi, understand the problem. Ano bang tinatanong? Sabi dito, how many sets of 1/9 kilometer long banners will the barangay chairman need? Ilang 1/9 daw na banner para malagyan niya yung 2 and 2/3 kilometer long road. So, ano tinatanong? What is asked? Ito, how many sets? Then yung given. Kaya ibang kulay. Yung given ay 2 and 2/3 kilometer long road. And yung pang-cover dyan is yung 1/9 kilometer na banners. Ngayon, i-visualize muna natin para mas maintindihan nyo kung ano bang hinahanap. Ang road daw is 2 and 2/3 kilometer long. Ibig sabihin, 2 kilometro at 2/3. So, parang ganito siya. 1. Assume that yung isang rectangle na to is 1 kilometer. Eh di, dagdagan pa natin ng isa. 2 kilometer na siya. At dahil nga, anong denominator? 3. 3 ang denominator. So, ang hinahanap kasi ay meron pang 2/3. Hatiin natin ito sa tatlo. 1, 2. Ngayon, ito ay 1. Isang buo yan. Then, gawa pa tayo ng isa. So, 2 and 2/3 kilometer. So, ito, 1 kilometer, 2 kilometer, and 1/2/3 kilometer. So, ito yung kailangan ng banner na makover. Ngayon, yung banner naman is 1/9. So, ganito yung itsura niya. Hatiin natin sa 9. Paano bumati sa 9 to? Ilan na? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kulang pa. 1, 2, 3, 4, 5. 9. So, yung isang banner daw is 1/9, meaning ganyan lang siya. Yan. Yung shaded part lang yan. So, ilang ganito yung kailangan? Ilang ganyan yung kailangan para ma-cover lahat to? Ayun ang tinatanong dito. So, para ma-solve natin yun, kailangan nating anong gagawin natin operation? Anong plan natin? Tapos na tayo dun sa understand. Anong plan natin? Ilang ganito o ilang 1/9 yung kailangan mong ilagay dito para ma-complete natin siya. Kita nyo? Wow. Para ma-complete natin yan. Ilang 1/9. So, kailangan natin gamitin doon is divide. So, plan natin, divide. So, let's divide. 2 and 2/3. Solution na to Solution.
Solve na natin. 2 and 2/3 divided by 1/9. O, whole number siya. Anong kailangan gawin? Kailangan gawing improper. So, 3 times 2 is 6. Plus 2 is 8. So, magiging 8/3 divided by 1/9. Ngayon, anong gagawin natin dito? Pag magdi-divide tayo, get the reciprocal. So, 8/3, diba? Ano na pala, reciprocal. Anong reciprocal ng 1/9? Babalik rin lang natin siya. Kung yung 9 nasa baba, ilalagay natin sa taas. Kung yung 1 nasa baba, ilalagay natin sa... nasa taas yung 1, ilalagay natin sa baba. So, babalik rin lang natin. Reciprocal. Magiging 9/1. Then, proceed to multiplication. Multiply na. So, 8 times 9 is 9 times 9, 72. Hindi. Pwede pala natin itong ma-simplify. Ito. Magiging na lang itong 1. Tapos, ito ay 3. So, 8 times 3 is 24. 1 times 1 is 1. Paano mag-multiply? Numerator to numerator, denominator to denominator. So, 24 divided by 1 is 24. So, ang sagot dito, the barangay chairman, conclusion, therefore, the barangay chairman needs 24 sets of 1/9 kilometer long banner. So, kailangan niya ng 24 set ng 1/9 kilometer long banners para makover niya yung 2 and 2/3 kilometer long road. So, ganito lang. Okay, madilit. Ito, ibig sabihin nito, therefore. Pinaikli lang. Ibig na magsulat ako ng therefore, 3 tuldok na lang. Ganyan pagkagawa kayo ng conclusion. Next example number 2. Hazel's gas tank was filled with 8 3/4 liters of gasoline. Going to her office, Hazel's car consumed 7/8 liters of gasoline. How many trips to work and back home can Hazel make out of the given liters of gasoline? Ano na naman hinahanap? Understand the question. How many trips to work and back home can Hazel make out of the given liters of gasoline, which is 8 3/4 liters. So, meron siyang kotse, meron siyang car. Mag-drawing tayo para maintindihan niya. Given pala muna, given. Anong given? 8 3/4 liters of gasoline. Then, 7/8 liters of gas consume. Ito yung kino-consume per trip. So, per trip, ang kino-consume ay 7.8 liters of gasoline. Then, ng laman ng kanyang gas tank is 8 3/4 liters. So, intindihin natin yung mga given. Kung meron daw siyang car, ito yung car niya. Baka naman car, diba? So, ang laman niyan ay 8 3/4 liters of gas. Then, ang pupuntahan niya is yung kanyang work. Kunyari, ito yung bahay niya. Sa bahay niya. Tapos, yung pupunta siya sa may work. Paano ba work? Building. Pupunta siya sa work niya. So, pag papunta niya dyan, siyempre, magdadrive siya para makapunta sa work niya.
magkukonsume siya ng 7/8 liters. Ang tanong, ilang trip yung magagawa niya? Given na meron lang siyang 8 3/4 gas, ilang trips yung magagawa niya? So, parang mangyari ito 7.8 per trip. Anong gagawin natin? Divide na naman. So, solution. Ilang 7.8 liter ang kasya or ang meron sa 8 3/4. Parang ganon. So, solution, 8 3/4 divided by 7/8. Anong gagawin? Mixed number na naman to. 4 times 8, 8, 16, 24, 32, plus 3, 35. Over 4. Tapos, 7/8. Get the reciprocal, magiging 8/7. Proceed to multiplication. Then, cross multiply natin kung may ma-reduce tayo. So 8 divided by 4 is 2. Then parang nilowest term lang natin sila. Tapos 7 naman, tsaka 35. Merong 5 7 sa 35 and 1 dito. So, 5 times 2 is 10. Then, over 1. Or, simply 10. Meaning, 10 trips. So, therefore, Hazel can make 10 trips. So, Hazel can make 10 trips using 8 3/4 liters of gas. So, ayan. Next number. Or next example. Example number 3. Ronaldin drove for 1/5 of the trip and Jerry drove for 2/5 of the trip. Leah and Eric equally divided the rest of the driving between them. If the entire trip was 101.5 kilometers, how many kilometers did Eric drive? First step is of course to understand the problem. Ano bang hinahanap? How many kilometers did Eric drive? Mahanap ba natin kaagad yun? Hindi. Kasi ang binigay lang sa atin is Ronaldin drove for 1/5 of the trip. Jerry drove for 2/5 of the trip. Leah and Eric equally divided the rest of the driving trip between them. So, ang nangyayari kasi dito, nagda-drive silang, ilan sila? Ronaldin, Jerry, Leah, Eric. So, meron tayong 4 na driver. O, nasa iisang car sila. So, at natin yung given. Given. Si Ronaldin ay nag-drive ng 1/5 of a trip. Then si Jerry nag-drove ng 2/5 of the trip. 2/5. Then si Leah and Eric, dinivide nila equally yung natitirang portion ng driving. Pag-drive. So, para maintindihan nyo, ganito kasi yan. So, meron na naman tayong car. So, sa loob ng car, nakasakay si Ronaldin, si Jerry, si Leah, and si Eric. So, nakasakay sila. May 4 na tao nakasakay. Ngayon, 1/5 daw nung trip or ay dinrive ni Ronaldin. So, 1/5 of the trip, ang nag-drive nun si Ronaldin. So, ito sabihin natin, ito yung trip nila. So, kunwari, pupunta sila ng Baguio. Ito yung dinaanan nila. Then, hatiin natin sa 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. So, yung unang trip,
1/5, asan yung 1/5? Ito, 1/5 of a trip, si Ronaldin nag-drive. Diyan siya, nag-drive siya dyan sa una. Then, pagdating niya dito, umistop na siya, oh. Jerry, ikaw naman. Si Jerry naman, ilan din drive? 2/5 of a trip. So, si Jerry, nag-drive ng 2/5. 2/5, 1, 2/5. And si Jerry. Tapos pagkatas niya ng 2/5, oh, Lia, ikaw naman. Eric, ikaw naman. Si Lia tsaka si Eric, dinivide nila equally yung natitira na portion nung driving trip. Ilan na lang ba yung natitira? Ito na lang, 2/5 na lang. Hinati nila sa isa't isa. Tag ilan sila? Di tag 1/5. Diba? So, ito yun. Si Eric, 1/5. Kasi nga yung 2/5 pinaghatian nila. Hatiin mo yung 2/5 sa dalawa. Di 1/5. Tapos wala na ibang kulay. Tapos na lang. Tapos 1/5 din kay Lia. Ang hinahanap natin is si Eric. Ilan daw yung portion ng dinrive niya? Si Eric, 1/5. Ngayon, ang total daw nung trip nila, ang total daw nung trip is 101.5 kilometers. So, para masagutan natin, solution, hanapin natin yung dinrive ni Eric. Ilan ba yung dinrive ni Eric? 1/5 of a trip. Ilan ba ang entire trip? 101.5 kilometer. So, ilan ang 1/5 ng 101.5 kilometer? Anong gagawin natin? Hanapin natin yung 1/5 ni 101.5. So, kung sagot nyo, magdi-divide, mali. Kasi, yung dito, nag-divide na tayo. Para makuha natin yung dinrive ni Eric, yung portion na dinrive ni Eric, nag-divide na tayo dito. So, ang gagawin natin is to multiply. Bakit? Kasi yung 1/5 is yung portion. Portion na to. So, hanapin mo ang 1/5 ng 101.5 kilometer. Dahil nga portion na to, magmumultiply tayo. Parang ganito yan. Ito yung kabuang trip. 101.5. Ang kailangan mo lang hanapin is ito yung 1/5. Ito lang yung kailangan mong hanapin. So, kaya, para makuha mo yung sagot, i-multiply mo. Subukan mong i-divide. Hindi porket division yung topic, ay magdi-divide na lang tayo na magdi-divide. So, tandaan nyo, yung multiplication is parang division lang din yan. Lalo na pagdating sa mga fraction. So, sana na-gets nyo kung bakit. Kung ganito na lang, subukan nyo i-divide. Ang lalabas ng sagot is 1,000 something over 2. So, obviously, hindi ganun yung hinanap natin sagot. Kasi, kukunin mo lang yung 1/5 niyan eh. Okay, so let's start. 101.5 times 1/5. Gawin mo ng improper fraction. So, magiging 201 over 2. Kasi nga, 2 times 100 is 200 plus 1 is 201. Times 1/5. So, 201 times 1 is still 201. Over 2 times 5 is 10. And then, ano magiging sagot dito? Para maging siyang improper, magiging or 20 and 1 over 10. 201 divided by 10 is 10, remainder 1. Kaya, 20, remainder 1 over 10. So, ito yung kilometer na tinakbo ni Eric, dinrive ni Eric. 20 and 1 over 10 kilometer. So, as you can see, 1/5 ito. So, subukan nyo, 20 over 1 over 20 and 1/10 times 5. Anong lalabas na sagot? Para makumbinsi kayong multiplication ang gagamitin. Kita ba? 20 1 over 10
times 5. Sagot, 201 over 2. O, ito yun, 201 over 2. Tama. Ganon kapag chinik natin. So, tama yung nakuha natin sagot. 20 and 1/10. Next example number 4. Last example natin to. Johan had 5 and 1/10 kilometers of rows. She cut it into 1 and 1/10 meter long each. How many meters of rope is left? So, rope to, hindi rows. Sabi dito, understand muna natin anong hinahanap. How many meters of rope is left? Left, natira. Ibig sabihin, kung yung kinat niya yung 5 and 1/10 meter ng rows, ay ng rope, nung kinat niya yun, kinat niya into 1 and 1/10 meter long each. So, ilan yung natira, yung parang retaso? Para masagutan natin, lista muna natin yung mga given. Ano ba ang given? Meron daw si Johan na 5 and 1/10 meters of rope. Then, hinati niya daw yun sa 1 and 1/10 meter each. So, meron kang 5 and 1/10 meter of rope. Then, hinati mo yung 1 and 1/10 meter each. Kung ito drawing natin, ganito yung tsura niya. 1, 2, 3, 4, 5, and 1/10. Tama? Tapos, hinati daw yun sa 1 and 1/10. Ngayon, para masagutan natin to, kailangan malaman mo muna kung ilang ba yung nagawang cut ni Johan dito sa 5 and 1/10. Ilang 1 and 1/10 ba yung nahati niya dito? Yung napagkasya niya. Ilang 1 and 1/10 yung kasya dito. Then, kapag nakuha mo na yun, sasubtract mo dito sa 5 and 1/10 para makuha mo yung natira, yung left. So, solution. Divide muna natin. 5 and 1/10 divided by 1 and 1/10. Gawin nating improper. Magiging 10 times 5 is 50 plus 1, 51 over 10. Then, ito, 10 times 1 plus 1 is 11 over 10. Divide pa rin. Then, get the reciprocal. 51 over 10 times 10 over 11. Then, masisimplify natin to, magiging 1 na lang. 51 over 11 ang sagot. Gawin natin mixed number. Magiging 4 and 7 over 11. So, hindi na mahalaga muna tong 7 over 11 sa atin kasi ang hinahanap yung left, yung natira, yung sobra dun sa 5 and 1/10. So, imagine mo para kang meron kang tali, ganyan. Tapos, hinati mo 1, 2, 3, 4. Ito na siya, nahati mo siya sa 4. 1, 2, 3, 4. Itong sobra yung hinahanap mo. Yung sobra na hindi nakasya. Ito yung hinahanap natin. So, ang mahalaga lang sa atin ngayon is itong 4. Ibig sabihin, si Johan, nahati niya to ng 4. Nagkasya na yung 1 and 1/10. Nakagkaroon siya ng 4 na set ng 1 and 1/10 galing dito sa 5 and 1/10 meter ng rope. Ngayon, gagawin natin, gaano ba kalaki yung 4 yung 4 na 1 and 1/10, gaano ba yung kalaki? So, meron tayong
Ito apat daw na ganito apat na 1 and 1/10. So, shade natin. Apat na 1 and 1/10. Ito, 1 na to. 1 and 1/10 na to. 1 and 1/10. So, meron na tayong isang 1 and 1/10. Yung pangalawang 1 and 1/10 natin, ito, 1 and 1/10. Tama? O, meron na tayong pangalawang 1 and 1/10. Then, ano pa? Ito, 1. Tapos, hiram tayo dito. 1/10. So, ito na yung pangatlo. Then, 1 and 1/10. Ito na yung pang-apat. So, ngayon, ilan to? Kumuha tayo ng tatlo dito. 1, 2. So, 1, 2, 3. Ilan na rin natira? 10 to Ano to? Over 10 to So, gawin natin over 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ito yung natira. Ito yung left. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang natira is 7 and 1/10. Ito yung sobra. Pero, paano natin yan ipapakita sa solution? Ganito mangyayari. 4 times 1 and 1/10. Para hindi na tayo mag-shade ng ganito. So, solution number 2 tayo. 4 times, kuita natin. 4 times 1 and 1/10. Magiging 4 times 11 over 10 equals 44 over 10. 44 over 10. So, ito yung pinagsama-samang lubid na 1 and 1/10. Ganito siya kahaba, 44 over 10 meter. Ngayon naman, ito, label natin siya as yung 1. Equation 1. Then, ngayon naman, kailangan natin yung 51 over 10. Kasi ito yung total. So, total. Para makita mo yung left, total minus yung equation 1 natin. Tama? So, 51 over 10 minus 44 over 10 is equal to 7 over 10. Therefore, 7 over 10, kagaya dito sa nakuha natin, ay yung natirang retaso ng lubid. So, therefore, 7 over 10 meter is the left cut of rope. So, ito yung natirang cut nung rope. So, that's all for this video. I hope you understand how to solve problems involving division of fraction and mixed numbers. So, you can now answer your exercise. Bye.